Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Lady Padolina. Sa video ito guys ay mayroon tayong sasagutin na katanungan mula kay John Leniel Tabura. Ilalagay ko po sa screen yung kanyang katanungan. At ang tanong po niya ay, Sir, isa po akong grillman and isa po sa mga protocol ay maghugas ng kamay kada magsasalang ng panibago. Wala po bang risk doon like pasma or panginginig ng kamay? So napakaganda pong katanungan ito mula sa isa nating commenter no at isang service crew ng Mang Inasal. Bago ko po ito simulan ay nais ko munang i-share sa inyo na isa po akong service crew dati ng Mang Inasal no at kaya masasagot ko ito based on my experience. At ipapakita ko muna ang katunayan na ako ay galing sa Mang Inasal at ako rin ay isang grill. Ito po ang certificate ko. Ayan. Station Idol. Grill. Ayan po. Nakikita niyo po yung grill. Mang Inasal, Kalentong. Given this 8th of July 2022. At ito po yung pangalan ko. Ayan. So, nagkakaroon po tayo ng awarding kapag mayroon tayong nagaganap na mga meeting. Binibigay din po ito. Binibigay mga awarding every month. Ayan. Kaya masasagot ko ang tanong ni John Leniel kasi meron tayong patunay at hindi tayo kwento-kwento lang dito. At i-share ko lang sa inyo, 3 years akong nag-grill man sa Mang Inasal, no? Pero ang mother station ko is dining. Ayan. 2017 pa lang, unang station ko dining. Hanggang sa tumagal ako, at naikot ko ang buong station katulad ng quality control, just assembly, counter, grill, rider, tapos kitchen. Ayan, kaya naikutan ko yan halos lahat, no? So makinig kayo guys sa mga baguhan na service crew at sa mga gusto pang mag-apply bilang isang grillman ay i-share ko ang experience ko kung ano ba ang risky ng isang grillman. Kasi pag grill tayo guys, tayo ay tagaluto, taga-ihaw ng manok. Tapos syempre, yan ay nasa mainit na apoy, mainit na baga. Sa pagigipong grill, hindi po talaga natin maiwasan ang mabasa ang ating mga kamay or maghugas ng kamay sapagkat tayo po ay naghuhugas ng metal skewer, mga food keeper, naglilinis ng RIC, rich in chiller, ng pinaglalagyan ng manok. Then, naghuhugas tayo talaga ng kamay. Yan ay protocol ni Mang Inasal every 30 minutes para masanitize ang ating mga kamay at sa FC shots na tinatawag. So, kaya hindi po natin talaga maiwasan na magbasa ng kamay kahit na tayo ay nagluluto. So, ngayon, ano ba yung risky nito? So, yun, based on my experience po na aking naranasan sa loob ng 3 taon bilang isang grillman, ay namanhid po ang aking kamay, lalo na kapag ako ay natutulog na, no? Kahit hindi po siya naiipit, namamanhid po, tapos nanginginig din kapag yung katatapos lang magluto ng manok, then maghuhugas ng kamay. Hindi po talaga naiiwasan yun. Nanginginig po siya, talagang nakakapasma po yun. Legit po yun mga kaibigan, no? Na kapag tayo ay galing sa apoy, tapos nagbasa tayo ng kamay, hindi po talaga may iwasan yun. Kahit na marami nagsasabi na bakit agad ka nagbabasa, hindi po talaga may iwasan yung pagbasa ng kamay. So yun, ang nangyari po sa akin ay nanginig ang kamay, namanhid, halos buong katawan ko po namanhid po yan. Gawa ng araw-araw ba naman na ikaw ay nasa apoy, nag-iihaw, tapos mababasa ang kamay mo, sobrang pasma po nun. Kaya ang ginawa ko po is nagpalipat na lang po ako ng ibang station kasi marunong naman po ako sa dining, marunong naman po ako sa assembly, marunong naman po ako sa kitchen. So, nakiusap po ako sa manager ko na ilipat na lang ako kasi nga po sa kondisyon ng aking katawan. Namanhid po yung aking kamay, braso, then nanginginig po kapag sobrang pagod. Kahit na hindi naman ako nagugutom, nagkukusa po siyang manginig kasi sa sobrang init na rin po ng apoy. Actually, mayroon naman pong palitan sa amin na nangyayari every 2 hours or every 4 hours. Depende sa kasama mo kung papalitan ka. Minsan kasi may mga kasama po tayong tamad, pinapabayaan ka lang sa grill na nag-iihaw mag-isa, hindi ka pinapalitan, walang pakisama, ganon.
Kaya napaka-risky po talaga ng isang grillman, no? Kaya dapat diyan para sa akin may allowance tapos pre-meal kasi po yung kapalit natin dito sa pagiging grillman is pwede po tayong mabalda, pwede tayong may stroke kasi sa sobrang init tapos mababasa ka ng tubig. Hindi po maiwasan talaga yun. Tama yung sinabi ni John Leniel na every 30 minutes or every magsasalang na manok is naghuhugas ng kamay kahit nagaling ka pa sa apoy. So, talaga pong napakahirap maging grillman. Kaya, suggest ko po sa lahat ng service crew na naka-assign sa grillman ay mag-suggest kayo sa inyong manager na kung pwedeng pre-meal or talagang dapat may allowance yan. Tsaka huwag kayong mag-stay ng matagal na matagal. Yung inaabot kayo ng taon na katulad ko. Kasi kapag inabot kayo ng ilang years dyan sa pag-iihaw, baka mas mapaaga pa yung pagiging pasmado nyo, panginginig nyo, or baka hindi nyo na maigalaw ang inyong mga daliri. So yun yung payo ko sa mga grillman natin dyan na huwag kayong magpaka-stay ng matagal. Kung mayroon kayong mas magandang opportunities na mahanap na trabaho, mag-apply na lang kayo sa ganong trabaho kaysa naman kayo magtiis at maaga rin kayong mabalda, no? So yun lang yung aking experience. Maraming salamat sa panonood and thank you for watching. God bless.